Tawid na. It's not hot. Hi guys, welcome to Jill in Cannes. My name is Bob. Ano? Bob the Builder. Ang Edmonton dito sa Canada ay tinaguri ang Canada's Festival City, kung kaya't ang Taste of Edmonton ang isa sa mga annual outdoor festival na ginaganap dito sa Alberta sa Edmonton. At ito rin ang isa sa pinakamalaking food and entertainment festival in Western Canada. More than 350,000 attendees ang dumadalo upang mag-sample ng kanilang mga local restaurants, chefs, food trucks, and alcoholic beverages. So, ito nga, pag nandito tayo, kailangan magdala rin tayo ng baon na pambili ng mga pagkain para matikman natin. Ito, maghahanap na kami ng aming mga kakainin. Siyan, doon yung waffle, if you want waffle. Sino yan? Di ba yung 40 ticket? Taste of Edmonton 40th anniversary. Ayan. So, ano pala ngayon, no? Order 9 o'clock na, hanggang mag-10 lang to, kaya kailangan natin. Ito na lang ko na. Give me that. How much is yours? 4. 4 ba kayo? I think so. Ano ba yung kay Sean? 4 or 5? Hindi. Waffle sa kayo. 3 lang yung kay Sean. I have 3 pa yung siya. Opo. Ano yun? Let's go. Ano sasabihin mo sa mga subscribers ng Jill in Cannes? Hello! Yan lang. Yun lang. Subscribe to my channel. No, it's up to me. What's your YouTube channel? Wala. Ano kay Sean? Ano yung kay Sean? Ito? Ah, wow. Ay, video natin. Yan. Magkano yan? 3 tickets. Cool. Cool. Saan? Sa dulo. Hi. 2 pulled pork poutine. Yeah, for 2. Thank you. Thanks, good night. Can you hold mine also? Okay, ang dami pork. Wala pa yun sa'yo? Hi! Hi! Ano yan? Okay lang. Tagay. A few moments later. At pagkatapos nga ng aming kainan doon sa Taste of Edmonton ay naglakad-lakad kami papunta dito para makita namin ang magandang view at mag-picture-picture. Ayan, ang ganda ng view guys ng Edmonton.
The next day. Hi guys! So, pauwi na tayo from work at sobrang haggard for today. It's Monday. So, talagang grabe. Parang bawat oras, binibilang mo yung pag-uwi dahil sa yung alaga ko sobrang lalabas na tayong almorano sa kabuhat sa kanya sa taas. Mabigat yung weight niya kasi lalaki siya. Tapos mahilig siya magpakarga and tapos minsan yung weight niya parang i-break niya na yung neck mo kasi papatong siya dito, gano'n. So, yung itsura ko na haggard talaga yung buko, ilang beses kong ulit-ulit tinatali kasi talaga nagugulo yung hair ko. Ayan, so well, this is for 1 week siya yung kasama ko. Except sa Thursday na may swimming. So, parang yun yung rest ko from him. Sa Thursday ay swimming activity kami. So, iba yung maghahawak muna sa kanya and they will give me another one. Parang rest lang yun. Yun. So, pero ang daming kids today, 14. At iba-iba talaga yung behavior nila. Tapos, yung kasama ko, yung inaalagaan ko, nag-stay kami doon sa medyo quiet sa front door kasi walang tao doon dahil mainit. So, doon kami nag-stay para mag-antay sa kanya, pick up ng lola niya, no? Magsusunduin siya. Ayun guys, so pauwi na ako ngayon. Mainit ngayon guys, sunny, kaya kailangan pa rin ng sunscreen, hindi na yata tumatalo sa akin. Anyway, mahangin, kaya okay naman siya. Okay, ang gulo ng hair ko. Gusto ko nga pala ikwento sa inyo guys, mga 2 weeks ago or last week, yung friend ng aking daughter ay nagpunta sa bahay. Sabi ko para papuntahin naman sa bahay, pero nagpupunta naman talaga siya every now and then. Tapos nung Sunday na yun na nagpunta siya, nagplay sila ng mga board games. At bali yung bahay niya malapit lang dito, pwedeng lakarin, mga lampas lang dun sa aking work. So parang 10 minutes walk, malapit lang naman yun guys. Okay, so kasi guys, yung friend na yon palagi nagpupunta sa bahay namin, tapos lagi akong wala. So Sunday siya nagpunta para makita ko naman siya at makamit niya rin yung mga cousins ng aking mga anak, since sandali lang naman yung vacation nila dito. Ayun, so for that day, ang pagpunta niya doon sa amin, usually nag-walk lang talaga siya. So papunta niya dito ay meron pala siyang bagong bike. So yung bagong bike niya ay pinark niya dito sa school nila. So yung school nila nga ay malapit lang sa amin. At pinark nga niya dito yon. So naglaro-laro sila doon sa bahay namin. Tapos mga anong time na, time to go home. And sad to say, hinatid siya ng anak ko pababa, papunta doon sa bike. So happy namin, ba't ang tagal bumalik nung anak ko? Ano bang nangyari? Ang tagal. So bumalik naman after a few minutes. Pagbalik, sabi niya, yung bike ng friend niya ay nawawala. So pinark niya yun dito, may lock yun siya. Pinark niya dito sa sa school at may lock yun guys. Pero lock na lang yung natira or yung chain na lang yung natira. So nakakalungkot guys kasi bagong-bago yung bike na yun. Tapos yun nga, dito pa nawala sa area namin. So tinry nila na pagtawag, ang ginawa ng friend ng daughter ko, tumawag agad siya ng 911 para ma-report agad yung nangyari, yung incident na yon. At tinawagan rin niya yung parents niya para sunduin siya at para syempre makita kung ano yung nangyari dito. So hindi naman ako tinawag ng aking anak na kung ano nangyari, no, na kinwento na lang niya nung after na. So hindi ko rin na-meet yung parents. Yun nga, so tinry nilang kontakin yung school, but since close yung school kasi para sa CCTV sana,
Pero hindi daw nila makontakt yung school. So, pero sana yung 911 or yung kung nireport man nila sa police, sana ay tinry din na ma-open yung school para makita yung footage kung sino yung kumuha ng bike na yun. Ayan. So, after a week nga guys, so 1 week na yung lumipas guys, yun nga, sabi ng anak ko, the parents gave up kasi wala. So, yung bike na yun worth $300. So, sayang din kasi brand new pa lang, no? Kasi first time pa lang yung ginamit dito sa bahay, papunta pa dito sa bahay namin. So, guys, so sa tingin nyo, safe ba? So, parang hindi, no? So, anyway, anywhere naman talaga, guys, may mga nangyayaring mga unexpected crime or mga theft can happen anytime. So, kailangan lang tayo maging careful. So, nakalock na nga yun bike niya pero nawala pa din. Napaka-sad talaga nun guys. So, kung may na-experience kayo ng mga ganyan, share nyo naman at kung saan. No? So, ang area namin dito sa Edmonton, we are in the south side. This is supposed to be, yung pang-family talaga yung location namin since malapit pa kami sa school ng elementary and yung mga junior high school. Ayan, pero ganun nga nangyari, no? Dahil summer ngayon, maraming tao nasa labas. So, maraming pwedeng mangyari outside na hindi natin alam. Ayan, so ingat na lang tayo guys sa mga laging lumalabas dito, sa mga nag-outdoor, yung mga bagay na iniiwan natin ng mga gamit. Be sure na di ko alam kung kailangan pa bang iwan yung bike mo na nakalock pero mawawala pa din, no? So, kung saan merong safe, sabi ko nga, dun sa entrance ng bahay namin, sa baba, pwede pa lang niyang nilagay sana yung bike dun kasi meron kaming kapitbahay, doon niya nilagay yung bike niya. So, hindi kasi nila alam. At di naman namin alam na may dalang bike yung friend ng friend ng daughter ko. So, ingatan lang tayo guys. So, nakakalungkot man dahil classmate pa naman to. Tapos sa bahay pa namin location na nangyari. Ayan. So, yun lang guys. At kung meron kayong mga experience na ganito, please share down below. At yun nga, sana ingat na lang din tayo, no? At yun, sana din mahanap pa din yung bike. Hindi ko lang sure kasi madali namang ibenta sa marketplace or kung sino man yun, no? Kanino man yun. Yun lang guys. So, see you in my next vlog. And please don't forget to like and subscribe to my channel. At kung meron kayong mga information or na gustong idagdag tungkol sa ganitong topic, please comment down below. At kung may mga questions kayo, please comment down below pa din. At kung meron kayong mga any additional things that you want to say, yung mga gusto nyong ibang topic na pag-usapan natin, just comment down below. Ayun guys, so thank you for watching. See you in my next vlog. Bye! So dito yung loob namin guys. So pwede palang i-park dito sana yung bike para mas safe siya dahil nasa loob siya ng apartment namin. But, sad to say, nawala na nga yung bike. Yun lang guys. Bye!